Hindi nagtagal lumabas na ang nasa likod ng pader at ito ay isang taong may dalang palakol. Ang dalawang lalaki ay nagulat dahil hindi nila inaasahan na tao ang makikita nila. Nakikilala ng lalaki ang magandang dalaga, habang si Yena naman ay naalala din ang lalaki dahil sa pagtulong nito noon sa kanila. Habang nagugulat ang lalaki dahil nagawang makasurvive ng magandang dalaga, natuwa naman si Yena dahil nakaligtas din ang lalaki. Ang sugatan nating bida ay napansin din nila at tinanong kung nakagat nga daw ba ang batang lalaki ng zombie, ngunit agad namang pinaliwanag ni Yena na nasaksak ng kutsilyo ang kanyang kaibigan. Nakiusap ang dalaga na tulungan siya ng dalawang lalaki. Ang lalaki ay tinanong ang kanyang kasama kung may first aid kit nga daw ba ito sa kanyang bag. Habang nasa likod ng dalaga ang lalaki, siya naman ay biglang punepuwersa ang dalaga. Mula sa background nagsasaya ang dalawang lalaki at balak pagsamantalahan ang dalaga. Mula sa madilim na lugar may naglalakad namang palapit. Ito ay isang tao na may dalang pamalo na may maraming pako. Sinabi din ito sa dalawa na tumigil sila sa kanilang ginagawa na ipinagtaka naman ng dalawang lalaki. Ang dumating na lalaki ay binigyan din ng 3 segundo ang dalawang lalaki para sumuko at para hindi mamatay. Ang dalawang lalaki naman ay nayabangan sa lalaking dumating at nagpa siyang patayin nito. Habang pasugod ang isang lalaki, ang sandata naman ng misteryosong tao ay kanyang binitawan at biglang naglabas ng maliit na kutsilyo. Matapos iwas-iwas ang sandata ng lalaki, ang misteryosong lalaki naman ay nakaiwas at nagawang masaksak ang lalaking manyakol. Matapos masilayan ang kanyang kasama na madali lang pinatay. Ang natitirang kupal naman ay binalaan ang binata na huwag gagalaw, habang ang palakol naman nito ay nakatutok sa ulo ng dalaga. Ang misteryosong tao ay hawak ang kanyang kutsilyo sa kakaibang paraan, at ang natitirang kupal naman ay bigla na lang din natamaan ng kutsilyo sa ulo. Si Yena ay nagulat dahil kilala niya ang misteryosong lalaki, at ito ay walang iba kundi si Kang Hakshol na kanilang kaeskwela na nagawang makatakas noon sa North Korea. Matapos gamitin ang first aid kit na nasa paligid, tapos na din matahi ni Hakshol ang sugat ni Minjun, at mabuti na lang daw ay hindi malalim ang sugat nito. Ayon kay Hakshol mas malala daw ang pagkabugbog sa katawan ng ating bida kesa sa saksak. Matapos sabihin na kailangan nito ng isang araw na pahinga upang tuluyang makagalaw, si Yena naman ay nagpasalamat sa binata. Namangha din siya dahil sa galing ni Hakshol sa paggamit ng first aid kit. Ang binata naman ay sinabi din na natutunan niya lang daw ito noon dahil kinakailangan. Sinabi ni Hakshol na delikado sa lugar na ito, kaya naman ano naman daw ang ginagawa nilang dalawa dito ni Minjun. Sinabi naman Yena na pumunta sila dito, dahil ayon sa papel na hinulog noon ng helicopter ligtas daw sa lugar na ito, ngunit nagawa daw silang mahuli ng grupo ni Seongbin. Si Hakshol naman ay agad nakilala si Seongbin at tinanong kung nasaan na nga daw ba ito ngayon. Pinaliwanag naman Yena na patakas na sila kanina, kaya naman hindi na daw nila alam kung naging zombie na nga daw ba ito o namatay, matapos nilang makita ito na hinahabol ito ng zombie kanina. Ang binata naman ay sinabi na malamang buhay pa ang kupal na si Seongbin. Habang nililinisan ang kanyang patalim, sinabi niya namang nagkamali ang mga nasa helicopter dahil sa maling pagbigay nila ng impormasyon. Mula sa background, sinabi din naman ni Hakshol na delikado sa lugar para sa katulad ni Yena. Sinabi niya din na delikadong mahuli ng ibang kalalakihan ang dalaga, siguradong pagsasamantalahan din daw nila ito, dahil sa lugar na ito wala na daw ang umiiral na batas, hindi magtatagal marami na daw ang mga taong magkakagulo sa buong lugar. Ang dalaga naman ay natakot sa mga sinasabi ng binata sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa kanya. Tinanong din ng dalaga kung ano nga daw ba ang ginagawa dito ng binata, kaya naman sinabi niyang may plano siya, at ito ay ang pagpunta sa Gangnam. Ang babae naman ay nagulat at tinanong kung seryoso nga daw ba ito. Ayon kay Yena mag-uumpisa ng magsara ang northern part ngayong araw, dahil ito daw ang nakasulat sa papel. Ang binata naman ay sinabing mas lumala ang sitwasyon sa lugar. Ang tulay na papunta sa Gangnam ay may mataas na harang 2 araw na ang nakakaraan. Ayon kay Hakshol puno na daw ng mga zombie ang lugar. Nagtaka naman si Yena kung paano ito nalaman ni Hakshol, kaya naman sinabi niyang sinabi ito ng kapwa niya survivor. Totoo din daw ang impormasyon dahil may mga nakuhang litrato at mga video ang mga ito na ipinakita sa kanya. Si Yena naman ay wala nang masabi matapos malaman ang balita. Gamit ang bangka makakatawid daw sila sa Han River. Ngunit si Yena naman ay nagtaka kung ligtas nga daw ba talaga ang Gangnam. Dahil ayon sa kanyang nabalitaan apektado ang buong bansa nila ng mga zombie. Si Hakshol ay muling sinabi na kailangan niyang makapunta sa Gangnam kahit na anong mangyari dahil nasa shelter daw ng Gangnam ang kanyang kapatid na babae. Mula sa background tinanong niya naman ang binata kung paano sila nagkahiwalay ng kanyang kapatid na babae. Matapos ang isang araw ng zombie outbreak, ang kanyang uncle, kapatid at siya ay nasa temporary shelter. May dumating din daw ng mga sundalo sa kanilang lugar noon upang dalhin ang mga ito sa evacuation center na nasa south.
Ayon sa kanya puro may edad at mga bata lang daw ang kinuha ng mga sundalo. Matapos niyang tanungin noon kung saan nila dadalhin ang kanyang kapatid, narinig niya din naman ang sundalo na ipupunta nila ang mga ito sa evacuation center na nasa Gangnam. Sinabi niya din na naghintay siya, ngunit hindi na muling bumalik ang mga rescue. Ang dalaga ay tinanong kung nasaan na nga daw ba ang uncle niya. Hindi nagtagal ang mga zombie ay nakarating na sa shelter, kaya naman sinubukan nilang tumakas ng kanyang uncle, ngunit hindi na daw nito nagawang makasurvive. Si Yena ay nalungkot malaman ang kwento ni Hakshol. Ang binata ay tumatayo na sa kanyang upuan, at sinabing aalis na siya pagsapit ng bukang liwayway. Nagtaka din naman si Yena na kung bakit ito aalis kagad. Sinabi niya din na kung pwede nga daw ba silang sumama papunta sa Gangnam, dahil doon din daw talaga ang gusto nilang puntahan ni Minjun. Ngunit si Hakshol naman ay hindi pumayag. Ayon sa kanya delikado daw kung tatlo silang maglalakbay, gaya ng sinapit niya sa kanyang uncle, lagi daw may mamamatay na isa kapag magsasama siya ng kasama. Sinabi niya din kailangan pa ni Minjun na magpahinga kaya naman hindi na sila makakasama. Ang babae naman ay muling nakiusap na isama niya sila, dahil nasa Gangnam daw ang nanay ni Minjun, kaya naman kailangan nilang makapunta sa lugar. Lumuhod din siya habang nakikiusap at sinabing hindi nila kakayanin nang silang dalawa lang ang makatakas sa lugar na ito. Si Hakshol ay napansin na nagbago na daw ang dalaga, na kanya namang ipinagtaka. Dahil magkaklase sila sa eskwelahan, medyo napansin daw ni Hakshol ang ugali nito, kaya naman masasabi niyang nagbago na ito kumpara noon. Habang naghahanda na siya para umalis, sinabi niya namang babalik siya mamaya at mag-usap na lang ulit sila pagkagising ni Minjun. Si Yena naman ay nagpasalamat matapos marinig ang sinabi ng binata. Ilang sandali pa, ang senyales na umaga na ay makikita sa bintana. Habang natutulog ang dalaga ginising naman ito ni Hakshol. Siya ay bumangon at nagtaka kung anong sasabihin nito, kaya naman muli niyang kinumpirma na kung hindi nga daw ba talaga nila nakitang namatay si Seongbin, na sinang-ayunan naman ng dalaga, at nagtaka kung bakit ito natanong ni Hakshol. Ayon sa binata pupuntahan niya daw ngayon ang lugar kung saan ang pinangyarihan ng sinabi niyang kaguluhan kagabi. Muling nagtaka si Yena kung bakit ito pupunta, kaya naman sinabi niyang titignan niya kung nandun pa sa lugar ang tinutukoy ng dalaga kagabi na scooter. Kasabay nito titignan niya na din daw kung buhay pa nga daw ba si Seongbin. Si Yena naman ay sinabing huwag na itong pumunta dahil delikado na sa lugar. Matapos masira ng barikada, malamang naging zombie na din daw si Seongbin. Si Hakshol naman ay napangiti at sinabing 300 meters lang daw ang lugar mula rito. Sinabi niya din sa dalaga na sasabihin niya kung paano siya nakatakas sa North Korea papunta dito, na may layong 10,000 kilometers. Kasama ang kanyang mga kapatid at uncle, nagawa daw nilang makatakas na para silang mga multo, nang hindi nadedetect ng mga bantay at mga security camera sa bansa. Matapos lagpasan ang tatlong bansa nang naglalakad lamang sila. Makalipas ang 2 taon nagawa nilang makarating dito, ngunit ang kanyang kapatid ay namatay daw bago pa sila makarating dito sa bansa. Matapos magulat ni Yena sa kwento ni Hakshol, sinabi naman ng binata na alagaan nito si Minjun dahil mamaya babalik lang din daw siya. Ang eksena ay nalipat sa construction site. Habang umaakyat si Hakshol, nagawa niya namang makatungtong sa lugar habang sinasabi na nandito siya para kumpirmahin ang kamatayan ni Seongbin. Ang eksena ay nalipat kay Minjun habang nagbabantay ang dalaga napansin niya namang gumalaw si Minjun. Ang dalaga ay masayang makita na may malay na ang binata, habang si Minjun naman ay tinanong kung nasaan siya. Sinabi ni Yena na ginamot siya ni Hakshol, na ipinagtaka niya naman na kung ang kaklase nga daw ba nila ang tinutukoy niya, na sinang-ayunan naman ni Yena. Naalala ni Minjun ang pagkahulog niya kagabi kasama si Seongbin at ang pagtulong ni Yena sa kanya, at ang ibang alaala naman ay hindi niya na maalala. Ang dalaga ay hinawakan ang kamay ng binata at muling sinabi na masaya siyang ligtas si Minjun. Sinabi din Yena na masyado siyang nag-alala sa pag-aakalang mamamatay si Minjun. Ang ating bida ay nagtataka sa ikinikilos ng dalaga. Ilang sandali pa, siya ay natauhan at muli na namang binubuli si Minjun. Ang dalaga ay sinabing huwag na daw ulit siya nito pakabahin dahil muntikan na daw siya mamatay sa kaba. Hindi niya na din daw alam ang gagawin kapag namatay ang ating bida. Si Minjun ay humingi ng pasensya sa dalaga. Ngunit hindi ito tinanggap ni Yena, magpasalamat na lang daw ito, dahil masyado daw nahirapan ang dalaga sa pagbuhat sa kanya. Ang dalaga ay namumula at hindi makatingin kay Minjun, sinabi niya din na kailangan daw nitong magpahinga ayon kay Hakshol. Ang binata ay pinipilit makatayo, dahil wala na daw silang oras at magsasara na ang northern area. Siya ay ininda ang sakit ng kanyang katawan, na ipinag-alala naman Yena, habang pinapagalitan ito at sinabihang huwag munang gumalaw. Mula sa labas ay may kumatok na kanila naman agad napansin. Habang naghihintay ang dalawa, sinabi naman ni Hakshol na papasok na siya sa loob. Ang binata ay binigay ang bag ni Minjun, alam niya daw na bag niya ito matapos niyang makita ito sa construction site. Ang ating bida naman ay masayang makita ang kanyang bag.
Ayon kay Haksol nilagyan niya na daw ito ng mga bagay na pwede niyang magamit at ng maraming emergency food. Si Minjun ay tulala lamang sa bag. Habang iniisip na regalo pa ito ng kanyang nanay, kaya naman masaya siyang makita ulit ito. Nakita din ni Haksol ang salamin niya sa lugar, kaya naman agad siyang nagpasalamat sa binata, habang siya naman ay masaya sa kanyang kalooban. Nagpasalamat na din ang ating bida dahil sa paggamot niya sa kanya. Tinanong naman ni Haksol kung kamusta na siya, sinabi niya namang ayos na siya ngunit medyo nahihilo. Si Yena naman ay tinanong na din kung ano nga daw ba ang nangyari kay Seongbin. Matapos makita ang mga zombie sa lugar, sinabi niya namang hindi niya nakita si Seongbin dito. Sinabi niya din na wala na ang scooter dito, habang ang iba naman ay sinira nito. Ang dalaga naman ay sinabi din na malamang makasalubong muli nila si Seongbin kapag nagkataon. Si Haksol naman ay kumpiyansang sinabi na hindi siya matatalo ni Seongbin kapag dating sa patayan. Siya ay muling sinabi na pupunta siyang north, kaya naman tinanong niya ang dalawa kung sasama nga daw ba talaga sila. Ang ating bida naman ay sinabi na sasama sila at nirekomendang umalis na din ngayong araw. Si Yena naman ay muling sinabi na kailangan na muna nitong magpahinga na sinang-ayunan naman ni Haksol. Ngunit ang ating bida ay sinabing magiging mas malala ang kalagayan nila kung bukas pa sila alis. Hindi nagtagal pumayag na si Haksol sa gusto ni Minjun, ngunit kailangan na daw muna nilang gumawa ng plano. Ang lalaki ay sinabing may opsyon siya kung paano nga daw ba makakatawid sa Han River na ipinagtaka naman ng dalawa. Si Haksol ay gumuhit at sinabing gagamitin nila ang Line 5 para makapunta sa Gangnam. Si Minjun naman ay agad nalaman na ito ay ang isang underground tunnel. Ang dalaga ay nag-alala kung ligtas nga daw ba ang tunnel na ito, kaya naman pinaliwanag ni Haksol na maraming screen at mga pintuan na papunta sa Line 5. Kaya naman kapag nagawa nila itong malagpasan, malaki daw ang tsansa na walang zombie sa tunnel na ito. Sinabi niya din na malamang ginawa na ng ibang survivors ang planong ito, o kaya naman baka hinarangan na din daw ito ng gobyerno, ngunit mas maganda daw kung susubukan nilang gawin ito. Sinabi niya din na ang pinakamalapit na stasyon ay ang Janghan, ngunit napakadelikado daw nito dahil malayo mula rito ang papunta sa stasyon. Ang gabi ay malapit nang sumapit, habang si Haksol naman ay nagtuturo pa din ng mga strategy na gagawin nila. Sinabi niya na hindi sila sigurado kung ligtas nga daw ba ang Gangnam, kaya naman huwag daw silang magmamadali dahil ito daw ang magpapahamak sa kanila. Sinabi niya din na tanging isa o dalawang tao lang ang pwedeng maglakbay kapag kinakailangan nilang magpahinga habang chine-check ang paligid. Ang huli sa kanyang rules ay ang huwag isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng iba. Kung nasa panganib daw ang isa nilang kasama habang ang isa naman ay may tiyansang makatakas, tumakas na daw agad ito at huwag nang tumulong. Kahit siya ay ganun daw ang gagawin, kaya naman muli niyang pinaalala ang kanyang mga rules sa kanila. Ang panibagong araw ay muli na namang sumapit. Tinawag ni Haksol ang ating bida, at ito ay binigyan niya ng sandata. Habang pinagmamasdan ni Minjun ang sandata, siya na naman ay nandidiring makita ito. Ayon kay Haksol, hindi lang daw niya ito magagamit sa mga zombie, dahil pwede niya din daw itong magamit para magdalawang isip ang mga taong may balak na sumugod sa kanila. Dahil zombie na ang mga dating tao, huwag na daw magpigil ang ating bida kapag aatake ito sa kanila. Habang tahimik lang ang ating bida sa sinabi ni Haksol, hindi nagtagal sila naman ay nakalabas na at naglalakad. Muli siyang napapaisip kung ayos nga lang daw ba ang pumatay ng mga zombie. Napatingin din siya sa isang nakasulat sa pader, at napaisip kung hindi nga daw ba talaga siya makukulong kapag bumalik na ang lahat sa normal matapos niyang pumatay ng mga zombie. Tinawag ni Haksol si Minjun, at sinabing alam niya na ang iniisip nito, kaya naman kalimutan na daw nito ang walang kwentang iniisip niya. Dahil kung hindi sila naging pusong bato sa panahong ito, hindi daw sila tatagal sa magulong mundong ito. Habang nag-uusap ang dalawa, ang dalaga naman ay medyo natulala at tinawag ang dalawa. Sinabi niya din na pakiramdam niya maraming zombie sa daan na tinatahak nila, kaya naman nirekomenda niyang sa iba na lang sila dumaan. Nagtaka naman ang binata kung paano ito nalaman ni Yena. Ayon sa kanya, may naaamoy daw siyang pamilyar na amoy ng mga zombie sa paligid, ngunit sa daang balak nilang tahakin ay sobrang intense ng amoy dito. Si Haksol naman ay lumaki ang mata at tinanong kung may kakayahan daw ba talaga siyang malocate ang mga zombie. Ngunit si Yena naman ay sinabing hindi siya sigurado dahil pakiramdam niya lang daw ito. Ang ating bida naman ay nanlaki din ang mga mata at naalala na dati pang sensitive ang pang-amoy ng dalaga. Si Haksol ay sinabing manatili muna ang dalawa dito upang ma-check niya kung tama ang hinala ni Yena. Matapos niyang makarating sa lugar, siya naman ay nagulat sa kanyang nakita dahil tama daw talaga ang hinala ni Yena. Matapos makabalik ni Haksol agad niya namang tinanong kung kamusta ang daan na balak nilang puntahan. Si Haksol ay sinabing tama ang hinala ni Yena, habang si Minjun naman ay may napansin at sinabing tumingin sila dito. Matapos nilang mapatingin sa tinitignan ng ating bida, napansin naman nilang isa itong sundalo na malamang isa na ding zombie.
Si Hakshol ay nanlaki ang mata at biglang sinabi na sumama sila sa kanya. Matapos masigurong walang zombie sa gusali, tinawag niya naman na ang dalawa na ipinagtaka naman ng dalaga kung anong binabalak nito. Habang ginagamit ang kanyang binoculars, nakita niya namang may 3 sundalo sa mga zombie at ang isa dito ay may baril. Ang ating bida ay napansin na mukhang balak itong kunin ni Hakshol, kaya naman sinabi na hayaan na lang nila ito. Hindi din daw sila sigurado kung may bala pa nga daw ba ang baril. Delikado din daw ang baril dahil nakaka-attract lang daw ito ng zombie kapag ginamit nila. Sinabi niya din na hindi nila alam gamitin ito. Si Hakshol naman ay sinabing alam niyang gamitin ito, mahalaga din daw ang sandatang ito, kaya naman kailangan daw nila itong makuha kahit anong mangyari. Si Yena ay sinabihan din na baliw si Hakshol, dahil paano naman daw nito tatalunin ang 3 zombie. Dahil nakasabit ang baril sa zombie, kailangan daw talaga nilang patayin ito. Ang ating bida ay may ipinag-aalala sa kanyang isipan. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan naglalaro ang ating bida ng zombie game. Dahil sa pakiramdam na kapareho ito ng nilalaro niyang game, magiging delikado daw sila, kaya naman kinakailangan nila ang baril kung sakaling ganon daw ang mangyayari. Si Minjun ay biglang sinabi na kunin nila ang baril na ikinabigla naman ng dalaga. Muling sinabi ni Yena na mukhang nababaliw na din ang ating bida, dahil ang pagpunta pa lang daw sa taas ng gusali ay napakahirap na. Habang nagtataka kung anong gagawin nila, sinabi naman ni Hakshol na maiwan na si Yena at silang dalawa na lang ni Minjun ang pupunta. Siya ay biglang natahimik, at bigla na lang din nagpasya na tumulong sa dalawa at tinanong kung ano nga daw ba ang maitutulong niya. Muling sinabi ni Hakshol na mas delikado kung 3 silang pupunta, kaya naman sinabi niyang magbantay na lang siya ng kanilang mga bag. Ilang sandali pa, si Hakshol ay nagtatangka ng pumunta sa taas ng gusali kasama ang ating bida. Sinabi ni Hakshol na mahihirapan sila dahil sa mga nakaharang na bagay sa mga hagdan, kaya naman tinanong niya si Minjun kung kakayanin niya daw ba itong lagpasan na kanya namang sinang-ayunan. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nasa huling palapag na at malapit na sa mga sundalong zombie. Habang sumisilip si Hakshol, nakita niya naman na ang mga zombie ng malapitan. Napansin ni Hakshol na dikit-dikit ang 3 zombie, kaya naman mahihirapan daw silang patayin ang mga ito. Ayon kay Yena nalaman ni Minjun na magaling bumato ng kutsilyo si Hakshol, kaya naman tinanong niya kung plano nga daw ba nitong batuhin ito ng mga kutsilyo. Si Hakshol naman ay sinabing hindi sapat ang pagbato ng patalim sa mga zombie. Matapos sabihin na tatapusin nila ang mga zombie sa loob ng 10 segundo, si Minjun naman ay nagtaka kung paano daw nila ito gagawin, kaya naman sinabi ni Hakshol na magtutulungan silang dalawa. Sinabi ni Hakshol na tatapusin niya agad ang isang zombie, habang ang 2 zombie ay paatake sa kanya, tapusin naman daw agad ni Minjun ang isa pang zombie na kanya namang ikinagulat. Habang kinakabahan ang ating bida na baka hindi sila magtagumpay, pinaalala naman ni Hakshol na mag-focus lang si Minjun na patayin ang isang zombie at siya naman na daw ang bahala sa dalawa. Muling sinabi ni Hakshol na naiintindihan niya ang pag-aalinlangan nito at ipinaalala na ang kaligtasan nila ang mahalaga kaya naman kahit ano ay dapat nilang gawin. Muling sinabi ni Minjun na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Hakshol. Muli niyang naalala ang zombie sa kanyang nakaraan at iniisip na matagal niya nang naintindihan na hindi na tao ang mga zombie. Ilang sandali pa, ang dalawa ay naghanda na para isagawa ang kanilang plano. Matapos tumalon ni Hakshol ang mga zombie naman ay naalerto. Ang binata ay bigla na din naman na sumugod at naghandang umatake, ngunit ang zombie ay natapilok sa sarili niyang mga paa. Kaya naman ito ay nadapa at nagawang makaiwas, na ikinagulat naman ni Hakshol. Ang isang zombie ay muli na namang palapit sa kanya. Habang pasugod ang zombie, iniisip niya naman na kailangan niyang makapatay ng kahit na isa. Matapos mahiwa sa leeg ang isang zombie, ito naman ay hindi gumana at hindi namatay. Ang zombie ay nagawa ng makalapit sa kanya. Habang tinatawag niya si Minjun, ito naman ay naghanda ng pukpukin ang isang zombie. Matapos niya itong mapukpok, siya naman ay nagtaka dahil ang zombie ay muling bumangon. Napansin din ni Hakshol na hindi naging sapat ang ginawa ni Minjun. Habang pinipigilan niya ang zombie, iniisip niya naman na kailangan nilang mapatay agad ang zombie na may baril. Si Hakshol ay muling bumuelo para umatake at mapatay ang zombie. Matapos masaksak ito sa ulo, siya naman ay nagawang mapatay ang zombie. Habang patuloy pasugod ang zombie sa kanya, napansin niya din na inaatake pa din si Minjun ng isang zombie. Habang siya ay nagugulat, nagdasal naman siya na sana may bala ang baril na kanyang hawak. Matapos ikasa ang baril, siya naman ay nagawang mapatay ang zombie na pasugod sa kanya. Habang nahihirapan pa din si Minjun, napasigaw naman ito at humingi ng tulong kay Hakshol. Siya ay sinabing napakatapang ng ating bida. Habang naghahanda na bumaril, sinabi niya namang ito pa lang ang simula ng kanilang survival. Habang nananatili ang dalaga sa pinang iwanan sa kanya, napansin niya naman ang 2 magkasunod na putok ng baril. Matapos sumilip sa lugar, napansin niya din na mukhang ayos lang ang dalawa. Humingi ng pasensya si Minjun dahil naging pabigat lang siya,
Ngunit si Hakshol naman ay sinabing malaking tulong si Minjun dahil nagawa nitong mataboy ang isang zombie sa kanya. Nagkukulang pa daw sila sa experience, kaya naman kailangan daw ulit nilang mag-practice sa susunod kung paano pumatay ng mga zombie sa mas epektibong paraan. Ang ating bida ay namangha dahil sa galing daw bumaril ni Hakshol. Ngunit ang lalaki naman ay sinabing simula noong 12 years old pa lang siya ay nagsanay na daw siya kung paano bumaril. Maswerte din daw ang ating bida dahil hindi niya ito natamaan matapos niyang gamitin ang unang beses na babaril siya ng kaliwete. Habang binibilang ni Hakshol ang bala sa baril, napansin din naman ni Minjun na palapit na ang maraming bilang ng zombie sa kanila. Mula sa background sinabi ni Hakshol na i-check nila ang mga katawan ng sundalo kung may mga gamit pa nga daw ba ito na magagamit pa nila. Ang dalaga ay hindi na nasilayan ang dalawa sa rooftop ng mga ilang minuto na, kaya naman iniisip niyang baka pabalik na ang mga ito. Matapos niyang magpasya na bumaba para hintayin silang dalawa, may narinig naman siya mula sa labas. Muli siyang sumilip sa bintana at nakita ang maraming bilang ng mga zombie na papunta sa parehong lugar. Napagtanto ni Yena na hindi siya pwede bumaba ngayon at maghintay sa labas ng gusali. Nag-alala din siya para sa kaligtasan ng dalawa dahil sa dami ng zombie na papunta sa kanilang direksyon. Ang dalaga ay biglang nanlaki ang mata matapos makitang nakatingin ang isang zombie sa kanya. Bigla ding napangiti ang zombie, kaya naman ang dalaga ay bigla na lang napaupo at biglang kinabahan. Napatanong din siya sa kanyang sarili na kung tama nga daw ba ang kanyang nakita, dahil napansin niyang ngumiti daw sa kanya ang isang zombie.